Hindi na lang ako kasi kung magsasalita kasi ako ngayon, ayaw ko kasing mag-promise, ayaw ko magsalita ng tapos. Ayaw ko munang next ko na lang yan i-explain kung bakit mas maganda sana kung magpakita ka. Pareha kami ni attorney. By the way, gusto ko na love nyo si, di kami din kilala niya na, pero gusto ko na nandun si attorney Panelo at other niya na mga friends. 6 ba yun sila na mga attorney pumunta doon, nag-support kang matandang Agila. Tapos nakakasaya ng loob na love nila si attorney, pakain nila ganun. Tapos friendly sa mga press, okay? Pareha kami ng opinion din na mas maganda sana na pero kung meron siyang reason na hindi na lang siya magpakita, sige, sa kanya na rin yun. Pero, di ba, balik tayo sa warrant arrest ng confirmation. Crimes against humanity. Di ba, ang una is arrest, tapos transfer. Bakit? Anong purpose ng arrest? Di ba? Arrest, i-transfer ka sa detention cell para ma-secure doon na kada hearing, appear ka. Kaya ka nga in-arrest kasi kada may hearing na date, appear ka sa court. Diba? So, yung parang nawala parang kung titingnan natin, hindi natin na-respeto yung court noon na hindi ka umappear. Kasi yun nga yung purpose inarrest ka, dinitain ka, kasi sa holding cell, kasi hindi ka pa convicted kasi wala pang trial, wala pang judgment. Pag kuma-convicted ka na, yan na yung itatransfer ka na sa ibang lugar na cell, na convicted na talaga, na pang preso na talaga. Yan na yun, yung sa Finland, sa Serbia, sa Norway, yan na yun. Yan kasi holding cell pa lang yan. So, inarrest ka una, gawa nga ng mass murder to international level na, heinous crime na, inarrest ka, para ang purpose nun, a-appear ka kada hearing. Ngayon, ang nangyari kasi, hindi ka umappear. Diba? Parang, diba, kung titingnan mo ako, nagsasabi lang ako kung anong masasabi ko. Kasi, kaya nga, gustong marinig ako kasi fair ako magsalita. Pero kung magsalita, wala talaga nga makakampi kita o hindi, pamilya kita o hindi. Kung meron akong parang isasabi ko talaga yan. Kasi yan yung totoong care, di ba? So parang tagilid ka doon na ngayon kung ang justification, hindi ako magpapakita kasi nga hindi ko nirerespeto yung sinasabi niyong jurisdiction kasi wala nga kayong jurisdiction sa amin kasi meron kaming Pilipino kami, Pilipinas kami. Hindi na nga yan pwede kasi ang pinag-uusapan na nga natin dito, confirmation of charges na. Tapos na nga tayo doon sa jurisdiction level kasi by the fact na hinuli ka na, inarrest ka na, dinitain ka na sa court ng Hague, ibig sabihin nun may jurisdiction yung court. Yun pa lang, solve na tayo doon na may hindi nyo pwedeng sabihin na walang jurisdiction yung ICC dahil kinulong ka na nga doon Paano nyo sasabihin na walang jurisdiction ang Rome Statute na when we talk about jurisdiction, hindi yan siya meaning location. Ang meaning yan is jurisdiction within the crimes of the court comprises with these heinous crimes like genocide, war crimes, crimes against humanity, crimes of aggression. Yun yung meaning ng jurisdiction. Crimes jurisdiction within the court
pasok yung charges na ginawa ni Aguila na former natin na presidente, pasok siya sa jurisdiction ng murder, ng crimes against humanity na about to investigate. Bakit international? Bakit hindi national? International because we're talking about mass murder. Diba? Hindi nyo na pwedeng sasabihin na wala kayong jurisdiction. Meron tayong own. Hindi nyo na yan pwede. Tapos na tayo dyan kasi kung dyan lang tayo paikot-ikot, paano natin madedepend yung kliyente natin na ang pinag-uusapan na substantial grounds, okay? Sufficient evidence na i-prove mo na hindi naman ako nag-utos dyan, hindi naman ako nag-ano. Yun na yung pinag-uusapan na summary. Huwag din tayo magsasalita na asan yung mga ebidensya, puro lang mga sinabi ni Digong. Hindi, kasi nga wala pang ang trial. Yung yagyaga na ng mga witnesses, mga kung anong mga nandun, maraming ebidensya sa trial na. Kaya nga, tinatawid ng prosecution na ma-confirm para doon isasabi namin. Bakit namin isasabi ngayon? Bakit namin confirmation strategy ang hearing, strategy ang labanan ng defense at prosecution. I-depend mo yung accused. I-depend mo, ikaw na abogado ka, i-depend mo. So maghanap ka ng strategy, ma-counter mo yung prosecution. Ha? Hindi na tayo jurisdiction ang pinag-uusapan kasi yung jurisdiction nga, appeal nga na mag-a-appeal kayo ng jurisdiction na interim release, reject nga kasi sinabi na doon kung nagbasa kayo between interval ng initial appearance to confirmation of charges, hindi pwede mag-plea. Reject yan lahat. Saka ka na mag-plea after na sa confirmation of charges. Kasi doon na yan kung ilang months na kung matatrial, sige, isasabi mo muna. Next month pa naman ang trial. Pwede iuwi ko muna to sa ano? Pwede ipasyal ko muna to sa Luneta? Makapahangin man lang. Diba? After nasa, yung magsiset ka na ng trial. Pero meron man yung rules na initial appearance to confirmation of charges, wala munang plea. Reject talaga yan. Kaya reject. Diba? Bakit? Kasi nga, doon pa nga isa-summarize kung may substantial grounds sa confirmation of charges. Doon pa ipipresent ng prosecution na hindi probable cause. Okay? Hindi yung proof of ano ba yun? Hindi. Magaan lang. Substantial lang siya. Oo. Siyempre, hindi nila yung pangbato nila na grabe na pang trial level. Hindi nila. Bakit nila yan isasabi? Di malalaman na ng defense. Diba? At sa trial na yan pag-usapan. Okay? Wala din kayo sasabihin nyo. Hindi ba kasi yan? Ang sinasabi lang nila sa mga sinasabi. Siyempre nga, confirmation of charges pa nga tayo Summary yan Summary pa lang. Diba? Substantial pa lang yung tinitingnan natin. So, dapat, mag-isip kayo, paano nyo pag-rebut yan? Hindi pwede na paikot-ikot lang kayo na sasabihin nyo. Hindi yan pwede kasi hindi tayo nagpa-popcorn dito sa gilid-gilid ng inuman, sa tindahan aling maming, nagiinuman tayo. Hindi. Hindi pwede yan ganyan. Kung babatuhan kayo ng ito, may intent to kill. Babatuhan kayo ng ganyan. Di ba? Na, yan? Alam ko yan Yung intent to kill. Gusto ko lang mag-sure. Kasi master ako kasi na walang tingin-tingin. Pero ako gusto ko lang sure. Kaya ako nag-aano dito. Okay? Kung nagsasalita siya na meron talagang namatay tapos actually nandoon na yung lahat sa yung hearing sa Senate Naka-record siya doon lahat Di ba?
Actually guys, sa totoo lang ha, akin lang to na opinion ha, nilaglag na nga niya yung mga co-perpetrator niya doon, sinabi niya na death squad yun ng mga commander. I-review nyo, nilaglag na din niya yung ano niya doon, yung nagre-reward. Sige, asan si Bong, bigyan ng pamasahe. Sinigway-sigway lang niya, pero kung titingnan nyo, matalino yung matanda, alam na niya ang mga nangyayari. Bakit niya biglang sasabihin na leader ng death squad sina Bato, tapos sinigway na niya doon, pinabigay ko ng pamasahe para papunta doon, may i-raid, may ibabaybas doon, namatay. Yung binaybas doon sa sa sino ba yun, yung kang Pilapil, yung kang, di ba? Yung basta may merong mga namatay. Di ba? Yan yung titingnan nyo. Sa Senate pa lang na hearing, kung hindi nyo yan basa, pero ako basa ko na. Alam na ng matanda, siya nga ang nagsegway ng San Pedro na manok eh. Di ba? Sinegway, basahin nyo lang. Tapos, biglang pag yung hearing naman sa Quadcom, pumunta na naman siya doon, binanatan siya lahat ng mga congressman doon. Tapos yung isang congressman doon na pinakamatapang, doon, hindi siya, ang hina na ng boses niya. Hina na ng boses niya. Parang hindi siya nakarinig. Sinigawan pa siya, tapos, kasi parang hindi siya nakarinig. Basta ikaw, sir. Parang gano'n na gano'n siya. Alam ko yan na salita eh. Alam ko yan, kasi parang magkawig lang yung Davao Iligan na style na palagi yan kasi. Kasi yung papa ko, hindi ko na lang isabi. Sige, by the way, isasabi ko sa inyo guys. Yang salita na neutralize guys, salita yan ni papa. Yan yung, si papa wide reader yan, para alam nyo. Si papa marunong mag-German, marunong mag-French. Okay, kung yung kapatid niya na si Venerando na inabdak sa Manila, ko na lang isabi, okay? Yun, marunong yun, Ilocano, lahat-lahat, dami-daming alam na language noon. Si Papa din, marunong din siya ng iba't ibang language. Kapangpangan, Ilocano, pero yung fluent talaga yung Venerando, yung Uncle Butchoy ko. Pero yung Papa ko talaga, grabe yan, wide reader yan, as in, na to the point, marunong siya mag-German, marunong siya mag-French, marami siyang alam na salita, pero marunong din siya mag-Ilocano, hindi katulad namin, nakala nyo lang yan. Kukunti lang ako noon, marami man din akong alam, pero nakalimutan ko na guys. Marami din, ngayon, hindi na ako marunong magsalita, okay? Pero, gawa nga ng marami akong alam na salita, kaya hindi ako makastraight ng salita ng isang dialect kasi marami nga akong alam na salita din. Okay? Ayun. Pero ngayon, hindi ko na master. Okay? So, yan kasi, ngayon kasi guys, ngayon na mga kabatch ko, 40s na yung mga age, liquidate ang tawag na nila. Wala na, paligoy-ligoy pa. Sabi ko na sa inyo guys, liquidate, yatap talaga yan guys. Ngayon yung mga kabatch ko. Pero yung batch nila Papa, 1940s, 1946, 1945, 1948 si Papa. Kabatch nila guys, yung sa unang panahon, 60s, 70s. Ang meaning ng neutralize, yan yung ginagamit ng word ng mga elite. Yan siya ng mga comrade na mga bilong sa mga mayayaman. Meron kasi yan guys. Yan mama ko, bilong yan siya sa mga mayayaman, kasi meron niyang una na asawa, taga Davao, sabi nila, isa sa pinakamayaman sa Davao, Rivera ang apelido, Ruben Rivera, ang pangalan niya David din, pero Rivera, tapos, active siya doon sa Isabela, basta sa North, sa Region 2, Region sa Aurora, sa din, Calabarzon. Basta kabatch yan, yung una kasi na asawa ng mama ko guys, namatay 1974. Oo. Pareha yan sila, mga elite na mga recruited ng mga left na mga bilong sa mga mayayaman na mga aktivista na nag-NPA din. Nagets nyo na guys? Kabatch yan ni Joma Sison.
kabatch ng exposure yan, yung unang asawa ng ano ko, ng mama ko. Okay, yung mama ko mas matanda pa yan sa papa ko, guys, para alam niyo. 1974 namatay na chinap-chap yan doon sa sabihin ko na lang Batangas na level doon. Na chap-chap siya doon, 'di ba? Political officer.